po Sir Michael, si Xander po ito at si Angel. Good morning. Good morning, Xander, Angel. Magandang umaga sa ating lahat. Opo. Una ho sa lahat, itong Malayang Consumer, ano po itong koalisyon na ito, sir? Para lamang po sa ating mga tagapakinig. Yes. Well, we are an NGO, no, na of course we look out for the welfare of our consumers. Active po kami sa Facebook page, so yun po yung aming advocacy. Opo. Sir Michael, kahapon ito yung unang umani ng standing ovation doon po sa SONA ng ating Pangulo. Yung hihilingin niya sa Kongreso yung agarang pag-amyenda dito sa EPIRA Law para nga po matanggal pagpasa ng pagtatanggal ng natin ng mga buwis system laws. Ano po ang reaksyon ng Malayang Consumer, Sir Michael? Well, we welcome the proposal in principle, no? Pero alam naman natin, so it's essentially just a speech, no? Matagal na itong issue na ito kasi tayo bilang consumer, matagal na natin hindi maintindihan kung bakit ipinapasa sa atin yung system loss sa electricity, no? So tayong pumapasan yan. Siguro may mga ibang loss na maintindihan natin out of their hands, no? Meron mga heat loss, merong mga transformer losses, yan, pwede yan. Pero yung mga pagnanakaw sa kuryente, sinisingil sa atin, so it's about time talaga, no? Kasi nakikita naman natin, tuloy-tuloy din yung investigasyon sa Senado tungkol sa issue sa billing din, no? Kasama na rin itong issue na to. Dapat naman talaga na maamyendahan ito at siguro hindi naman ito yung unang best na banggit ng Pangulo ito sana this year may sakatuparan na ito. Oo. Yung sa inyong grupo, ang nais nyo lamang po ba yung system loss na may kinalaman po sa pagnanakaw? Kasi di ba meron din po yung parang natural na nawawala from the generator to transmission? Yes, oo. Well, naintindihan man natin yun, pero hindi naman dapat ganun kalaki. Kasi ang problema kasi natin sa electricity sa atin, kulang kasi tayo ng players, no? So isa yan. Pero eto, as a start, sige, simulan natin dito. Naintindihan naman natin na meron talagang mga issue, may mga losses, no? Kagaya nga sinabi mo, na hindi naman talaga may iwasan. Opo. Pero wag na nating dagdagan na ipasa pa sa atin din yung dapat i-responsibility ng mga ahensya ng gobyerno at ng power distributors. Sir Michael, we understand na yung pag-amyenda ng EPIRA Law ay hindi naman agad-agad yung magiging epekto. Tingin niyo mas maganda kung ito'y sinabi ng ating Pangulo noong mga nakalipas pa niyang SONA, hindi ngayong ikalimang SONA na ni Pangulong Marcos? Malalim kasi yung problema din natin sa kuryente. Pero naiintindihan natin, hindi talaga siya agad-agad susolusyonan. With regards to whether dapat binanggit niya mga nakarang SONA, well, nabanggit naman ito before, no? Pero yung we have yet to see a solid action, no? Kung ito sinabi niya sa SONA niya, nakita naman natin yung effort ng administration na to in their efforts to make through with their promises. Sana makita natin within this year, no? Lalo na next year, yung huling SONA niya. Baka naman sa huling SONA niya, may magandang balita na tayo. So, we'll see. Sakasakali, Sir Michael, na matanggal nga, maalis itong system loss charge. Gaano po ba kalaki ang posibleng matipid ng mga consumer? Yes. Ito kasi wala kasing nilalabas na datos. No? So, alam natin, yung Philippines has among the highest electricity rates sa Southeast Asia. No? Yes, oo. So, dapat siguro magkaroon tayo ng benchmark. So, ito, nagsalita na yung ating Pangulo. Maybe we can request the DOE and Energy Regulatory Commission or ERC to publish yung estimated peso per kilowatt hour savings kung sakaling maamyandahan ito. No? So, magbigay sila ng data, magkaroon tayo ng benchmarking. No? So, meron tayong pinangahawakan bilang consumers. Ito yung sinabi ninyo. So, ito, dapat may bigay nyo sa amin. So yeah, we should demand sa ating mga ahensya yung kanilang mga data para magkaroon tayo ng benchmark. Opo. Ito naman hong tinatawag na Sariling Kuryente Act na nais daw po ng gobyerno na magkaroon ng solar panel bawat pamilya. Naniniwala ho ba kayo na achievable po ito?
Depende yan, maganda yan kasi syempre anytime na we can get away from the grid, no, ma-shelter tayo from price shocks, mas maganda. Pero ang pinakabalakid kasi sa pagkakaroon ng solar sa mga households sa atin, mahal pa rin yung baterya. So I don't know kung anong plano ng Pangulo dyan. We have yet to see kung ano yung particulars. Pero bakit hindi, no? So sa ngayon kasi yung mga nakaka-afford lang yan yung mga higher income sa atin, no? So para maibabayan sa lahat, kailangan malinaw kung ano ba ang gagawin ng ating pamahalaan para maging affordable, no? Itong rooftop, yung solar at batteries in particular. How about dun sa posibilidad, Sir Michael, na muling pagbuhay dun sa nuclear power plant? Sa tingin nyo, makakatulong po ba ito para talagang mapababa ang kuryente po natin dito sa Pilipinas? Yes, oo. Makatulong yan kasi siguro hindi lang sa presyo, no, pati yung stability ng electricity sa atin kasi meron mga parts pa rin ng Pilipinas talaga na hindi stable yung kuryente. Lalong-lalo na sa pagdating sa summer, alam naman natin na nagkakaroon pa rin tayo ng mga brownouts, no? So meron pa rin tayong shortage. So makatulong yan with caution siguro kasi siguro alam naman natin yung magiging pinsala ng nuclear power energy. Kailangan talaga very yung facilities natin is capable, no, of holding such. So ano man yung makakadagdag sa ating electricity power supply, welcome yan. Oo, pero paano naman yung sinasabi ng ilan na baka po may mangyari, lalo na nasa Pacific Ring of Fire po tayo, Sir Michael, na mayat maya nililindol, paano naman po yung pangamba na nakakarami na pag po ito'y nagkaroon tayo ng lindol, naapektuhan po yung power plant, baka daw pumabura sa mapa ang Bataan? Hindi naman po. Siguro naman, magtiwala na tayo sa ating mga officials. No? Alam naman nila yung ginagawa nila. At syempre, kukunin natin dyan na kung sino man yung makakapagtayo ng nuclear power plant dito. Meron naman tayong hihingin sa kanila na assurance, no? Na meron silang kapasidad, meron silang mga safety measures. Meron naman mga proseso yan. So, siguro, yun na lang. Anuhin natin, no? Magtiwala tayo sa proseso na gagawin ng ating pamahalaan. Pero syempre, babantayan natin din yan. Hindi naman ibig sabihin na dyan yan. Titingnan din natin kung effective ba yan at kung makakatulong ba at kung safe ba. Opo, kasi may mga opinion din po, no, na yun daw mga uunlad na bansa, hindi rin ho nila na control yung mga nuclear waste, lalo na raw tayo na third world. Yes, totoo yan. Kasi yung nga, sa atin kasi talaga, alam mo, marami talagang problema sa atin. No? So itong mga binanggit ng ating Pangulo sa kanyang SONA, mga ano lang yan, mga points na gusto niyang anuhin. Pero yung in particulars, no, kung hihimayin talaga natin, lahat yan meron mga may mga nuances yan. No? So tingnan natin kung ano mangyayari pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Opo. Nabanggit din kahapon, Sir Michael, yung tax exemption. Sa tingin niyo po ba, meron pang sapat po ba ito para maibsan yung gastusin ng mga ordinaryong Pilipino o meron pang dapat natanggalin na iba pang buwis para naman kahit papaano makaramdam ng kaginhawaan si Juan de la Cruz? Yes, welcome na welcome yan yung tax relief na binanggit ng Pangulo. No? Obviously, makakatulong sa ating ordinaryong manggagawa, pati middle class na matagal na nakakaranas ng mataas na presyo ng mga bilihin. Pero hindi yan hindi siya isolated policy, no. Syempre, mahalagang tax relief pero hindi naman ito sapat kung patuloy namang tumataas ang presyo ng mga bilihin, which is what we're experiencing now, no. Kailangan siguro samahan ito ng mahigpit na price monitoring, mas murang pagkain, mas mababang gastos sa transportasyon, at mas agresibong aksyon laban sa profiteering, smuggling at counterfeit products, no. Dapat sabay ang consumer protection at economic relief, hindi siya dapat sabay yan, hindi yan isolated. Tapos meron tayong tax relief pero baka naman singilin to sa ibang tax, no? Baka bawiin sa iba. Yes, yun din yung babantayan natin. May tax relief tayo pero baka naman bawiin sa ibang tax na sa ating disisingilin. So, wag sana. Opo. Sa malayang consumer po, ano ho yung overall reaction ninyo at grade sa SONA ho ni Pangulong Marcos kahapon? Hindi ko alam sa grade, no? Pero ang reaction namin, welcome naman. No? Natutuwa kami at nabanggit ng ating Pangulo
yung mga hamon na kinakaharap ng ating bansa, lalong-lalo sa mga consumers. At nag-present na rin siya ng mga possible solutions, no? Like sa pagpigil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng langis, yung temporary suspension of excise tax sa LPG at kerosene, yung VAT exemption sa mas maraming gamot, pati yung refund ng sobrang singil sa kuryente, tapos installment payment para sa mga piling consumers. Nabanggit naman niya yan. Pero like what I said earlier, no, siyempre, iba naman itong speech na ito, iba rin naman yung follow-through. So titingnan natin, no, maganda yung mga nilatag niya. It's a start. Pero tingnan natin kung ano magiging kilos ng ating mga opisyal, pati na rin ng ating Kongreso, sa mga tinukoy ng ating mahal na Pangulo sa kanyang SONA. Sir Michael, siguro pang huli na lang pahabol. Tingin nyo kung binanggit niya ang talagang pagsususpension o pagtanggal pansamantala ng excise tax sa langis, diba, sa gasolina at diesel, tingin nyo mas lalo pang itong aani ng standing ovation, ng palakpakan at talagang tatatak sa alegasiya niya, no? Itong gagawin niya kung sakasakali na nabanggit po ng Pangulo. Well, lahat naman ng mga yan, no? Lahat ng mga nabanggit niya at yung mga posibleng mabanggit niya, siyempre kakatuwa naman talaga natin yan. Kasi yan naman talaga yung gusto nating marinig, di ba? Pero sa totoo lang kasi, yung mga nabanggit naman sa SONA, totoo lang, hindi naman siya mga bagong problema ng bansa. No? Pati yung mga solusyon, hindi na rin bago. So ang importante, ano yung susunod? So yan yung siguro titingnan natin after ng SONA. Madali kasi magsalita madaling maghatag ng mga solusyon, pero paano ito may sasakatuparan para makinabang ang bawat pamamayang Pilipino? Opo, maraming salamat Thank you po. Sir Michael. Sir Michael, itong Michael Diaz, nakausap ba namin na yung dati kong katrabaho sa MOR? Yes, Sir Sander. Ako po Ayan, sabi ko na eh. Apo, kamusta na po kayo at mag-iingat po, Sir Michael? Okay naman po. Maraming salamat, Sander. And I'll see you guys soon po. Opo. Maraming salamat po. Nakausap po natin si Sir Michael Diaz. Siya po ang tagapagsalita ng Malayang Consumer. Isang ng consumer. mundo, no? Ang liit ng mundo. Nakikita-kita tayo lagi. Spokesperson na pala si Sir Oo, Michael. ayan. Dati nating katrabaho sa now defunct MOR 101.9. Tinanggalan ng prangkisa. Duterte. Ayan. So, kung kayo ang tatanungin, ang sabi ni Sir Michael, no, kumbaga hopeful dun sa mga magagandang bahagi ng SONA, yung sa healthcare, ito rin hong mga tax exemption. Kaya lang, actually binanggit mo to kanina sa pagsisimula ng programa natin. Kung boka-boka lang yan, laway lang yan, no? But kung hanggat Talk is hindi, cheap. hanggat hindi nangyayari, wala, nga tayo lahat. PR lahat, di ba? Kaya dapat talaga. Kasi doon sa SONA, napakinggan natin yung umpisa, ang ganda. Ganda, tsaka ang galing daw ng mga writer. Saka parang kung papakinggan mo, Baka parang, chat GPT. parang napaka-unlad ng Pilipinas. Kung papakinggan mo kasi ang daming ayuda, ang daming nabigyan ng gano'n. Yes, may job fair. Oo, may job Sabi ko, fair. ba't binanggit yung job May fair? nabigyan ng mga titulo ng lupa. Na para bang... May nabigyan ng tax amnesty, mga gano'n. Parang, I mean, pagka bumaba ka sa